Sen. Joel, you have the floor. Thank you very much, Madam Chair, dear colleagues. I would like to ask questions kay Gua Huaping, aka Alice Go. Gusto kong malaman, nung mayor po kayo ng Tarlac, pwede kong malaman kung nagbabiyahe kayo abroad? Mayor, before mayor, nagbabiyahe kayong abroad? Yes po, bumabiyahe po. Lagi yon. Gaano kadalas sa isang taon? Nung nag-mayor na po ako, pag umalis po ako, humingi naman po ako ng travel permit. So before nag-mayor ka, madalas ka rin bang bumabiyahe o mas naging madalas nung naging mayor ka? Mas madalas po nung hindi pa po ako mayor. Nung hindi ka mayor. Sa pagkakaalala mo, nakailang travel ka na sa bansa, more or less? Hindi ko na po maalala. Marami na. May 100 na kaya? Wala naman po siguro. 50? More than, baka more than. Baka more than, oo. Paano ka nagbubook sa flight mo? Online ba? Tumatawag ka? May online po. Online. Opo. Ikaw mismo, may nag-a-arrange sa'yo, may secretary ka? Ako po. Ikaw mismo? Opo. So, ganun din ba? Kung yun ang sa flight mo, ganun din ba pag nagbubook ka ng accommodation o hotel? Opo. Online din? Online po. So, usually, website ka? Agoda, perhaps? Klook? Opo. Booking.com. Booking.com. There you go. Yeah. So, ikaw ang nagbubook din? So, flight and hotel accommodation, ikaw ang nagbubook normally, no? So, normally, you would take flights. Meron kang paboritong airline? Wala naman po. But ano yung pinakamadalas mo na natatandaan na tingin mo pag ni-recall mo, number one airline na naiisip mo na take mong flight? Wala? Wala naman po, Sen. Kahit isa, wala? Wala. Saang airport ka nagdi-depart kung bumabiyahe? Mas madalas ba sa Clark o sa NAIA? Depende po. Minsan Saan po mas Manila. madalas na lang? Comparing the two, saan mas madalas? Pag nasa Manila po, Manila. Pag nasa Bamban po, Clark po. Sa Clark. So pareho, no? Pareho halos. Po. Nasubukan mo na bang magbarko noon? Nasubukan ko po, opo. Cruise ship siguro? Cruise ship, opo. Cruise ship. Mga ilang beses ka na nag-cruise ship? Kasi ako hindi pa eh. Ano lang po, yung short time lang po, hindi naman po yung... When you say short time, gaano katagal yun? Yung mga one day lang po, ganun. One whole day Opo, lang. one whole So, day. hindi siya umaabot ng overnight, gano'n? Hindi po. Cruise ship kaya yung... So, first time mo mahabang panahon sa bangka, sa barko, ng 5 araw sa isang bangka. First Opo. time mo. First time mo yun. Opo. First time. Opo. Kaya sabi mo, nung nasa gitna ka ng laot, parang gusto mo nang bumalik. Opo. Dahil nahihirapan ka. Opo, mahirap po talaga. Nahihirap, no? So, klaro sa'yo na ng mga panahon na yun, tumatakas ka. Kalagitnaan po. Naging klaro sa'yo kalagitnaan. Parang si Sheila, sinabi din sa amin, kalagitnaan, doon niya na-realize, maling-mali yung mga ginagawa ninyo. So, nung nasa Malaysia ka, Singapore, Indonesia, gaano katagal yung plano nyo ba na magstay sa ibang bansa? Kasi si Sheila, nung tinanong namin, biglaan, ikaw ang nagsabi sa kanya, ate, nalulungkot ako, samahan mo ako. So, sa pag-iisip mo, mga ilang panahon ka aalis ng bansa? Actually, Sen, nag-uusap din po kami ng lawyer ko po na uuwi na po ako. Haharapin ko na po. Paalis ka pa lang, dito sa Pilipinas, sasakay ka ng maliit na boat, I presume 5 oras, hindi 5 oras ang biyahe mula farm hanggang Maynila. Wala naman pong 5, pero paikot-ikot po yung nangyari po sa amin. Okay. Pero, alam mo na aalis ka ng bansa, so sa pag-iisip mo, ilang oras, ilang araw ang tingin mong mawawala ka ng bansa? Umalis ka na eh. Wala kang pag-iisip kung... Nung paalis pa lang nung po. Nung paalis ka na, yeah. Nung paalis pa, wala pa akong iniisip. Wala kang iniisip. Anong ultimate destination mo nung paalis kayo? Kasi nagtatanong daw sa si Sheila, ayaw mo siyang pagtanungin. Sabi mo, wag ka tanong, sumama ka lang sa amin. Actually, meron pong 2 option po pinapipili. Which is? Ito yung pinuntahan nyo talaga? Opo, yung isa po, pinuntahan po namin. Yung isa, hindi. Opo. So, yung isa is Sabah, yun yung last na destination, di ba? Opo. At yung isa, ano yun? Hindi nyo naman pinuntahan yun, pwede mo naman sabihin. Opo, hindi po namin pinuntahan. O kaya, which is, anong lugar yon na kinonsider mo?
Actually, hindi ko po siya kinonsider. Option lang po siya. Okay. So, kinonsider mo yun kasi it's an option eh. When you say Opo. it's an option, you consider. But anyway, if you don't wanna answer it, it's okay. Paano yung paggastos nyo habang nandun kayo sa ibang bansa? Gumagamit ka ng cash? Gumagamit ka ng credit card? Gamit ko po cash po. Cash lagi. Opo. Sa lahat ng pagkakataon ng paggastos, ikaw ang gumagastos. Kasi ikaw boss eh. Ikaw big boss. Hindi naman po ako big boss. Kumaga ko lang po yung nagano po sa family. Gumagastos. Opo. Sa amin kasi, kung ikaw yung boss, ikaw dapat talagang gumastos. So, ikaw yung gumagastos. Opo, ako po. Lagi. Sa amin Lagi. tatlo po. Oo. So, maraming cash yung dala nyo. Ibig sabihin, kasi di mo alam kung ilang araw kayo. So, maraming cash yung dala-dala mo dahil di ka gumamit ng credit card. Tama ba? Hindi po. Paano kayo kumakain? Sa restaurant ba? Delivery app? Etc.? Ano po? Delivery. Delivery app. Sa delivery app, nagbabayad ba ng cash din? Opo, pwede po. Okay. Sige. So, yun ang plano mo, no? Kumain. Nag-restaurant ba kayo? Hindi. Hindi po. Hindi. May plano ka bang bumalik sa Pilipinas? Opo. Nung umalis ka? Kailan mo naisip na, nung umalis ka, I'm sure wala ka pang plano dahil sabi mo, hindi mo nga alam kung ilang araw ka mamamalagi, no? Aalis. Pero ngayon, sinasabi mo, may plano kang bumalik. Opo. August pa lang po, pinag-uusapan na po namin na uuwi na po ako, babalik po ako. Kailan mo na-realize na magplano ka ng bumalik ng Pilipinas? Nung nasa Sabah ka ba? Nung nasa Indonesia ka ba? Nasa Singapore ka ba? Nasa hotel ka ba? Nung naplano mo? Kailan mo naisip yun? Sa Singapore po. Nung nasa Singapore. Opo. So, magtatagal ba sana kayo sa ibang bansa nung una? Hindi mo pa pinaplanong uuwi? O talagang sa dulo ng pag-iisip mo, hindi ka rin talaga makakatakas at babalik ka? Nung kalagitnaan po, gusto ko na rin po talaga umuwi. Nung naisip mo na gusto mong bumalik na, ano yung nagpaisip sa'yo na gusto mo nang bumalik, ma'am? Meron ka bang inaasahan na pagbabago kaya? O magbabago ang sitwasyon nyo dito? O yung kaso mo dito sa Pilipinas kaya ka uuwi? Anong naisip mo? Bakit nagplano ka na uuwi ka, sabi mo? Haharapin ko na lang po lahat. Wala kang inaasahang pagbabago? In fact, nung time po na yan, wala naman po pending naman po lahat ng case po sa court. At nung huli ko lang din po na realize din po na I just have to explain and I just have to face it. And tell the truth. Opo. Salamat, Gua Ping. Bakit sinama mo si Sheila, si Cassandra, at saka si Wesley? Si Cassandra po, hindi po namin siya kasama. Ha? Hindi po namin kasama Doon yun na siya kasama. Sige, si Sheila na lang. Puntahan natin yung istorya ni Sheila. Sabi mo, nalulungkot ka, sinama mo siya, hindi mo siya pinatatanong, pinapipirmahan mo siya ng mga papeles na hindi niya alam. Bakit parang susunod lang ba sa'yo si Sheila? Anong dahilan? Ba't mo siya pinasama? Kami naman po kasi ni Sheila ever since kami magkakasama. Although hindi kaming ever since bata po magkasama na so, po. So close talaga kayo? Hindi naman po sa sobrang, close. I think close kayo. Yes, Kasi close. kung hindi kayo close, sasabihin mo sa kanya na aalis kayo at hindi mo alam saan ang pupunta. 4 na araw, 5 araw ka sa maliit na kwarto. I don't think hindi kayo close, no? So, ikaw ang leader ng barkada itong grupo ninyo. Wala kang amo, sabi mo. So, ikaw ba lahat ang sumasalo ng expenses? Lahat? Pag-book ng ticket, lahat? Wala naman pong masyadong expenses po pagdating po namin doon. Flight ticket po, tas pagkain lang po. Tapos yung yung mismong tinirahan po namin. Sa mga lakad nyo, Madam, ikaw ang gumagastos. Kahit nung hindi ka pa tumatakas, mga lakad nyo, nabanggit ni Sheila na mga 10 beses na kayong umalis na ibang bansa. Ikaw ang sumasagot nun? Opo. Lagi, no? Nung nasa boat kayo, paano yung damit nyo nga pala? Nagbibihis ba kayo? May dala ka bang maleta? Nagpaka ba ng pang 1 week, 1 month? Wala po. Madala ko lang po isang bag. So, tapos may laman lang po ng personal po na item lang po. Maraming pera siguro, no? Wala po. Gaano kadami? Sige, kung wala.
Kasi paano kang bibili? Kasi sabi mo kanina, cash yung ginagamit mo. Opo. Paano kang gagamit kung wala kang dala? Opo. Less than, tatlo po kami, less than $20,000 po. Less than? Less than $20,000 po. Less than $20,000. Halos 1,000,000 lang, no? Sorry, nalito ako sa... sabi mo kanina, umalis ka ng Pilipinas dahil may death threat sa'yo. Is that a correct statement? Yes po, Sen. Nung nasa labas ka ng Pilipinas, pakiramdam mo ba mas safe ka? Hindi po. Hindi. So bakit ka umalis ng Pilipinas? Nung time po, feeling ko po maging mas safe po ako. Sabi mo hindi ka mas safe, tapos ngayon mas safe. Pakiramdam mo mas safe ka kung aalis ka ng Pilipinas? Nung time po na yon, but not now. Ngayon mas hindi tingin po. mo safe ka Safe po na ako nasa dito Pilipinas po. ka? Opo. Okay. Kung may tinataguan ka at umalis ka ng Pilipinas, ang tinataguan mo ba yung sinasabi mo nagbibigay ng death threat sa'yo? In your story, is that it? Hindi po. So, sino? Kasi sabi mo, nasa Pilipinas yung nagde-death threat sa'yo eh. Opo. For the security reason po, I refuse to answer po, Sen. Sorry po talaga. Let it be also placed on record that the resource person keeps on evading and not cooperating, Madam Chair. No? Kung may tinataguan kasi sa Pilipinas at nasa ibang bansa ka na, pero bakit dun sa ibang bansa nagtatago ka pa rin? Nagtatago ka pa rin ba nung nasa ibang bansa ka? Maingat kang lumalabas? Paglabas ko po, Sen, sa totoo lang gusto ko na bumalik. Nag-iisip na po ako talaga na haharapin ko to. So you mean to say, nagtatago ka pa rin nung nasa ibang bansa ka? Hindi Honest naman, answer. Nandun ka sa ibang hindi, bansa. opo, hindi naman po to be exact na nagtatago, pero syempre po, malungkot po. So sa pagkakaalam mo, yung nagbabanta sa'yo, may connection din sa ibang bansa at kung saan nandun ka? Sen, security reason po, hindi ko po sasagutin po. Ito ba ay international mafia na pinagtataguan mo o local lang? Sen, for security po, I Meron refuse to bang answer po. parte ng gobyerno? Siguro mas magandang sagutin mo to dahil we're all public servants here. Meron bang parte ng gobyerno, opisyal na tingin mo sangkot dito sa pinagtataguan mong di umano death threat? Sen, I refuse to answer po for this reason of security po. Anong connection mo kay Duan Ren Wu? Ano po ibig sabihin ng connection po? Sino siya para sa'yo? Dahil siya yung nag-asikaso sa inyo doon sa ibang bansa, hindi ba? Your Honor, hindi po siya nag-asikaso sa amin, pero kilala ko po siya. So nagsisinungaling isa sa inyo ni Sheila Go dahil nandun ito at nag-asikaso sa inyo, no? Inang sabi niya. So hindi mo kilala si Duan Wu? Kilala ko po siya, pero hindi po siya nag-asikaso sa amin. Hindi ka close sa kanya? Kaibigan ko po siya, nakilala ko po siya, gawa na mag-i-invest po sa Pamban. Okay. Si Sheila, no? Nandito si Sheila, baka pwedeng patanggal din nung iyong mask, face mask. Sabi mo, Sheila, sa amin noon, there was a time na lumakad kayo ni Miss aka Alice Guo, nagpunta kayo sa Thailand para magbakasyon at kasama mo yung dalawang isinulat mong pangalan na pinatawag na natin ngayon dito, si Kat at si G. Gusto ko lang malaman, Sheila, Kat Salazar and G Pepito. Kasama nyo din ba itong si Duan Ren Wu, Sheila? Kasi sabi mo sa amin kayong apat lang nung last hearing. Gusto mo bang baguhin yon? Kung kasama nyo si Duan Ren Wu? Saan po? Doon sa trip ninyo na binanggit mo sa amin last hearing na nagpunta kayo, sabi mo bakasyon lang, kayong apat, walang negosyo, kayong apat lang na nitong dalawang binanggit nating pangalan. Sa Thailand po? Ikaw ang nagsabi nun, hindi ako. Sa Thailand? Ikaw ang nagsabi nga, nasa Thailand. At ikaw ang nagsabi. Ang kasama lang yung dalawa tauhan ni Alice.
Yun nga, yung binanggit natin yan. Kayong apat lang. Kami balik kasama si Wesley. Hindi. Ang binanggit mo nung nakaraang hearing, Sheila, tingin ka sa akin, Sheila. Sheila, para magkaintindihan tayong Dito gusto. po ako. Okay lang din. Okay lang din dyan. Sige. Dito po ako. Diyan na lang tayo magtinginan. Okay. Sorry po. No problem, no problem. Ang binanggit mo, Sheila, sa amin nung nakaraang pagdinig ay sa 10 beses na alis ninyo ni alias Alice Go, kasama mo itong dalawang tao na ito, si Kat at si G, nagbakasyon kayo at ang sabi mo rin sa Thailand, at yan lang yung pagkakataon na magkasama kayo na may ibang taong kasama na umalis kayo ni Alice Go. Nagpunta kayo ng Thailand. Ikaw ang nagsabi nun, hindi ako. So Opo, sila lang po dalawa. sila lang. So, Opo. 4 lang kayo, no? Okay. Madam Chair, let me just share with you can we just show this slide 14? A flight manifest detailing, Your Honors, na hindi lang kasama o lumalabas kayo ng bansa na hindi lang kayo magkakasama, Sheila at Alice, kasama nyo din si Duan Renwu. Meron po ito. Papaanin nyo kaming kukumbinsihin ngayon na hindi kayo magkakasama. At itong barkada trip ninyo ay papuntang Taipei. Hindi po papuntang Thailand. So, Sheila, hindi mo ba nare-recall ito? Hindi, kasi sa Thailand, wala naman kami kasama. Kung maka meron lang yung lalwa-tauhan po ni Okay, Alice. good. Sheila, ikaw, natatandaan mo ba itong trip na ito? Nakasama mo si Duan Renwu? Sa Thailand po, Ito, pinapakita. Taipei yung nakalagay dyan. Taiwan po. May kasama isang, hindi ko alam kung siya ba yun, kasi yung ninong ni Cassie. Okay. Madam Chair, iba yung binanggit po niya noong nakaraang pagdinig, iba rin po ngayon. Miss Alice, pwede bang matanong ka? Anong trip itong Taipei na ito, kung nare-recall mo? I think, kung di po ako nagkakamali, Chinese New Year po yan. Chinese New Year. Opo, Chinese New So Year. close talaga kayo, bumabiyahe kayo magkakasama eh. ni Duan Yan lang po Renwu. yung biyahe po namin na magkasama po. So Chinese anong New relasyon Year. mo sa kanya, kay Duan Renwu? Wala pong relasyon sa kanya, pero mag-i-invest po dapat siya sa Bamban. Mag-i-invest siya sa Banban, pero paano mo siya nakilala? Nakilala ko po siya through Cassie. Anong ginawa niyo dito sa Taipei? Bakasyon? Opo, pumunta ng Shimenting kumain ng mala. Walang negosyo na pinag-usapan kay Wala ni Duan po. Renwu? Wala po. Madam Chair, may we know if this committee had invited Mr. Duan Renwu na katakot-takot na ilang beses na nating naririnig ang kanyang pangalan. If I'm not mistaken, siya yung big boss ng Lucky South, Madam Chair. Sen Joel, inimbita natin siya, itong si Mr. Wu Duanren, one of the early hearings. Kaya lang, wala rin tayong makuhang address niya dito sa Pilipinas. May I now move that we issue a subpoena, Madam Chair, to this Duan Ren Wu? So move, Madam Chair. Thank you, Sen Joel. Comsec, we issue a subpoena to Mr. Wu Duanren for his appearance before the committee sa susunod na. Madam Chair, In fact, if I can correct the record, yes, the committee has a standing subpoena for Mr. Wu Duanren. Madam Chair. Yes, for an interjection, just a quick Sen. Sherwin. interjection. Apparently, Mr. Duan Ren Wu left the country last June 11 of this year. Mr. Duan Ren left at the same time with Cassandra Leong during that time. So, and we don't have any records of that person, Duan Ren, coming back to the Philippines. So meron po Salamat, tayong Sen. live Sherwin. na sabina na inisyu sa kanya, Madam Chair. And the proper time, siguro pag-usapan mo natin, baka dapat aresto na din natin siya, no? Madam Chair, let me finish by asking 2 more questions kay Alice. Anong transaksyon mo kay Attorney Galicia?
paano mo siya nakilala? Sen, may pending case po sa DOJ po. I invoke my right against self-incrimination po. Are you aware na mayroong sasakyan mo daw? Anyway, let me ask that question. Is that your vehicle na nagpunta at nagpakita doon sa abogado na nagnotaryo na nandito ka sa Pilipinas? Would you deny it? Yes or no? Sen, I invoke my right against It's self-incrimination just yes or no. po. Madali naman i-check namin yung sasakyan, no? So that's been super being uncooperative. We can easily ask LTO and find out kung sa'yo yun o hindi. At binanggit na dun sa mga interview, lahat ng kasama mo at staff mo, kailangan mahaba ang buhok at medyo kamukha mo para madali kang makaalis, no? So, kung hindi sa'yo yung sasakyan, which nakakagulat, dahil yun ang sinasabi nitong si alias Alan at si Attorney Galicia. Gusto lang namin malaman, Alice, aware ka na may affidavit na pinanotarize sa isang abogado na ikaw ay narito pa sa Pilipinas. Sen, with due respect po, I have pending case po sa DOJ Hindi ka po. magagalit na ginagamit, kung sakaling hindi ikaw yung ginagamit ang pangalan mo. Tumakas ka na pero ginagamit yung pangalan mo para notaryoin. Sen, sorry po talaga, I invoke my right But po. I will be very mad if someone is using my name na magpapanotaryo. So, hindi ka nakukonsensya na ipapadisbar itong si Attorney Galicia dahil sa nagsinungaling ka sa kanya na hindi ka pala humarap sa kanya. Sen, I invoke my right po. And you don't Sorry po. care. You don't care kung merong mapasama at matanggalan ng lisensya bilang abogado. May kilala ka ba na Cherry na nandito ngayon, si Miss Cherry Ordonia? Cheryl Medina, sorry. Kilala mo ba si Cheryl Medina? Ano mo siya, Miss Alice? Nakikita ko po siya. Kilala mo siya? O, kilala ko po siya. Okay, yun lang naman yung tanong ko, no? Si Miss Cheryl Medina, anong alam mo dito sa dokumento na ito na ipinanotarize kay Attorney Galicia? Anong participation mo dito, Miss Cheryl? Miss Cheryl. Dito ka na po kayo titignan. Yes, please. Sa papers, ay sa notaryong yan po. Actually po, hindi ko talaga alam na yung notaryong yan. Yun po yung affidavit na yan. Na nakita ko na lang po sa dyaryo nung lumabas po. So, kalaunan, nalaman mo na yan Yes yun. po, yes po yun. Kalaunan, no? Kalaunan, nalaman mo na parte ka ng paper trail na ito, may tinawagan ka, merong kang kinausap, kasama si Miss Kat, if I'm not mistaken. Kat, kilala mo ba yun, Sherry? Yes po, Your Honor. Okay. So, kinausap mo siya para mag-facilitate din nitong ninotaryo na ito. Tama po ba? Hindi po, Your Honor. Siya po, Okay, sige. Kwento mo. tumawag po si Kat sa akin, nagtatanong lang po kung merong abogado na magnonotaryo ng affidavit. Okay. Tapos, anong Actually, naging sagot hindi niyo pa po? nga- Ang sabi ko po, sa SOL po wala talaga. Ano pa ho yung alam niyo tungkol dito? Pero meron po akong, parang ang nagsuggest lang, magtanong-tanong siya sa iba. At meron kang binigay na tao o pangalan na tinawagan ngayon ni Kat. Is that correct? Yes po, Your Honor. Sino po itong tao na ito? Si Kadante po, Your Honor. Kadante. Okay. And then, ito yung kinausap ni Kat para i-facilitate itong pagnotaryo nitong dokumento na ito. Pero ang ating napag-alamanan na dito naman pumasok
yung traveling buddy ng barkada na si G, no? Si G naman yung kumuha at nagpapirma at nag-facilitate nitong pagnotaryo na ito. Alam niyo din po ba yon, Miss Sherry? With the indulgence of Sen. Joel, follow up lang, Miss Cheryl. Yes po. Yung Kadante, anong buong pangalan niya? Hindi ko po alam, Your Honor. Kadante lang po ang tawag. Salamat, Sen. Joel. Yes, Miss Cheryl, can you answer my question? Ano pa ho yung alam ninyo doon sa na pag-alamanan nyo, na kalaunan, no? Kalaunan na ito pala yon, no? Na ito pala itong pinanonotaryo o dokumento na itinawag po sa inyo. Actually po, nung sinabi ko po kay Kat na si Kadante po, sabi ko kay Kat, ibigay ko na lang yung number, tapos sila na po mag-usap. Ganun lang po. Wala na po akong alam. At wala na ho kayong narinig kay Kat. Wala na po, Your Honor. At ang nangyari na lang po, narinig nyo na lang Yes sa po. mga balita na ito na nga po yon. Yes po, Your Honor. Salamat, Miss Cheryl. Madam Chair, may I just ask one last question kay Alice, yung pong pinanggagalingan ng inyong kayamanan, napakarami po no? Yung salin nyo, tinitignan ko po, 117.5 million salin December of 2023. Saan po nanggagaling itong napakaraming pera? In fact, hindi nga ako kayang suportahan ng salin ninyo itong mga karangyaan na naipakita na dito sa committee na ito. Pwede bang malaman namin gaano kalaki yung kinikita nitong mga negosyo po ninyo? Sen, I think may sinampa na pong kaso po sa akin sa AMLOC. Kaya I refuse to answer po. Thank you po. Ganun kalaki, no? Nag-admit ka owning a helicopter, sa LTO records, meron kang 13 vehicles, may Jeep Gladiator Sport, Land Cruiser, Expedition, McLaren, etc. no? Masyadong malaki yung kayamanan talaga, no? Sinabi mo din na nakakapagnegosyo ka dahil binibigyan ka ng tatay mo minsan kalahating milyon one time, minsan 1 million pesos, 2 million pesos. Ano naman yung business ng tatay mo? Tatay mo ba itong si Jang Zonggu? Opo, textile po yung negosyo ng tatay ko po. At Sen, hindi po sa akin yung McLaren. At yung mga ibang sasakyan po na na-mention nyo po kanina, baka yung iba nabenta na po. Kasi wala na po sa akin yung mga sasakyan na yun ngayon. Okay, but it's immaterial because you have so much money and binabanggit mo itong fabric and embroidery business. Napakalaki pala. Ito lang ang negosyo ng iyong tatay? Textile pong negosyo po niya sa China. Oh, ganun kalaki para kumita ng ganito karami, makapagpatayo ng maraming building. And based on LRA records, merong at least 32 land titles under his name. Would you agree? Would you know about it? 32 titles po. Under whose name po? Sa tatay niyo po, he has itong si Jang Zonggu. Hindi mo alam, narinig ko yung sagot ng lawyer mo, hindi mo alam. Hindi mo alam itong tatay mo. Kasi kung tatay ko to, alam na alam ko. Sino yung mga kasosyo mo sa negosyo o kasosyo ng tatay mo nakakilala mo? Sen, wala po akong kakilala. O last Parang question kami ko lang. na lang, sige. Dahil wala ka rin lang sasagutin sa tanong ko. Bakit mo pinapipirma si Sheila nang hindi niya naiintindihan? Bakit ka papirma ng papel? Ba't hindi na lang ikaw ang pumirma? Bakit siya? Ba't ang dami mong pinapirmahan sa kanya? Anong documents? Because Sheila signed 96 times, Madam Chair. 96 documents, of which 66 was for general information sheets as a corporate secretary. 10 times for articles of incorporation as an incorporator. 20 times on audited financial statements as an auditor and chief financial officer. Mukhang galit na galit ka kay Sheila para papirmahan lahat to. Sen, wala po ako maalala. I-double check ko rin po. So wala kang maalala si Sheila kasi may naalala. Kawawa naman tong close friend mo na idinidiin mo at ibinabaon mo. At sigurado kami
na mapaparusahan itong mga lumabag sa batas. Yun lamang po, Madam Chair. Maraming salamat po sa inyong oras at pasensya. Thank you. Maraming salamat din, Sen. Joel. So, next we will have